Di ba? And then mga kababayan, meron tayong balita din kanina. Daanan ko lang to, no? So, ito na balita to ngayong araw lang, no? PBBM cites Batangas Port importance in economic transformation. So, in-upgrade po ng administrasyon po na to yung Batangas Port. Minsan po kasi nandiyan ako minsan eh. Dumadaan ako diyan. So, actually medyo maliit po talaga yung port na yan. Pero ang ginawa nga po ni PBBM is inayos. And then, ang pinaka-reason is for economic transformation. And then, ang nangyari dito, ito Marcos said the upgraded terminal building can now accommodate 8,000 passengers up from its previous capacity of 2,500. So, ito po yung mga sumasakay ng Roro, no? Kung hindi ako nagkakamali. So, inayos po yan. Then this increases the Batangas Port annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million he noted. So, ibig sabihin nito mga kababayan, madadagdagan po ng kita yung Batangas. Di ba? So, okay to, di ba? And then, today's activity not only is a reaffirmation of the importance of this Port of Batangas, but as a vote of confidence in the promising and positive future of the entire Calabarzon, Mimaropa, and Bicol region, he said. So mga kababayan, ang dami na pong pinaayos ni PBBM. Una yung PNR, di ba yung PNR, di ba, sinarado kasi nga po inaayos. And then yung, what we call this, yung subway. Yung subway, pinaayos din po ngayon yan. Tuloy-tuloy rin po yan, pati rin po yung LRT na from, what we call this, from, ano ba yung huli ng LRT? From yung Baclaran. From Baclaran, papasok na po siya ng Cavite. Okay. So, ang gusto ko lang kasi ipunto dito mga kababayan, ano yung sinasabi ni Amy Marcos na wala daw pong budget na binigay si PBBM regarding po sa infrastructure? Sa Batangas City pala, no? Iba yung sa Batangas City pala, sorry. Batangas City, okay. So yun nga mga kababayan, di ba? So, ang punto dito, ang sabi nga ni Amy Marcos, kung naalala nyo nga, na nagrereklamo siya na, di ba kasi mahaba kasi yung baba nun eh, di ba? Ganun eh. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Walang budget yung nabinigay sa DPWH, yung kapatid ko. Sabi niya gano'n, no? Yung mahaba yung baba niya, di ba? Pero ano to? Ano to? Ano tong mga pinagagawa ni PBBM ngayon? So, saan galing yung budget na yan? Ano yan, magic? Ang punto kasi dito mga kababayan, 'di ba? Masyadong sinasamba ni Amy Marcos ang mga Duterte. Siguro napanood niyo naman siguro yung interview na yon ni Amy Marcos. Na ang sabi niya na ulitin natin hindi kasi kapag Marcos brand, ibig sabihin yan infrastructure tulad nung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Talagang sisingit talaga si Duterte. Di ba? So ngayon ang mali si Amy Marcos dito. Ang hindi ko talaga makuha kung bakit ganyan po yung ugali ni Amy Marcos. So ang ibig sabihin nito, masyado niya pinagmamalaki yung ginawa ni Duterte na build. Ano ba nangyari diyan? O tingnan niyo tandaan niyo mga kababayan, yung build nga po ni dating Pangulong Duterte. Ito lang yan, no? Marketing lang po yan ni Digong. Ang dami pong nauto dito. Ito April 27, 2022. Bago matapos yung termino ni Digong. Sabi dito, 12 out of 119 build projects completed. Ano yan? Hindi ko alam kung anong ginawa sa ni Digong, kung anong ginawa ni Digong kay Amy Marcos, kung bakit love niya. Ayan ano yan? So, anong nangyari po talaga sa build mga kababayan, minarket lang po talaga yan ng DPWH. Kaya nga mga kababayan, ako nagtatampo din ako eh. Kung bakit kasi binoto pa ng mga Pilipino si Mark Villar. Si Mark Villar binoto pa ng mga tao and then eventually mga kababayan, matatapos yung termino ni Cynthia Villar, papasok na naman yung kapatid, si Camille Villar. At malamang iboboto na naman ng mga ibang kababayan natin. So, 2 Villar na naman ang papasok. So, ano bang kinalaman ni Mark Villar dito?
Si Mark Villar po kasi yung DPWH secretary nun. So minarket nyo lang po talaga ng ano yan, ng bonggang-bongga. O ngayon, mga kababayan, ang abangan natin yung ginagawa ni PBBM. O, ang dami niya pinapagawa ngayon ah. 'Di ba yung sa tabi ng Intramuros, 'di ba yung may bagong parke doon, 'di ba? Pupuntahan ko rin 'yan, 'di ba? Pag-uwi ko ng Maynila, no? So, Diyos ko, no? I-research natin itong mga kababayan kung ano yung mga nagawa ni PBBM. So, mas maganda siguro mag-focus din tayo dito sa build better more ni PBBM. Oh. So, sana nga ganyan, sir. O ma'am. Ma'am pala, ma'am. Sana nga ganyan, ma'am. Sana wala nang Villar sa susunod. Kasi po mga kababayan, kasama po kasi si Mark Villar sa panloloko sa mga tao regarding po sa build project nga po ni Duterte. Isipin ninyo, nung pinromote nila yung build na yan, o ito golden age of infrastructure. Tuwan-tuwa naman tayo. At ako, palakpakan ako nun. Galing! Ganun pa ako nun. Pagkatapos, yun pala, 12 lang pala yung natapos. So, niloko lang tayo. Di ba? Batangas City ba yun? Ang alam ko, lipa eh. So whatsoever, no? Pero kasi nagrororo kasi ako eh. Nagrororo kasi ako at dyan talaga yung baba ko sa Batangas Port. Eh, ang naghahatid kasi nun sa akin papuntang Maynila, kapatid ko na. Nakasasakyan kami nun eh. So yun, di ba? Kuno. So sana lang mga kababayan, no, huwag na tayo magpaloko sa mga bilyar. Ang dami na pong kapalpakan ng mga bilyar. Actually, magaling silang negosyante. Naniniwala ako doon. Okay na yon. Magaling silang negosyante at nakakapagbigay sila ng trabaho sa mga Pilipino. Pero sana hanggang doon na lang. Huwag na po natin silang ipasok sa politika. Well, yung mga taga-Las Piñas, di ba, with due respect naman sa mga taga-Las Piñas, na ang sabi naman nila, okay daw ang mga bilyar doon at saka mga Aguilar. Kasi yung Las Piñas kasi, Aguilar at saka bilyar yun. Magkamag-anak naman yan eh. So, leave it them. Pabayaan nyo sila doon. Pero sa national, wag na. Wag na. Ano bang nagawa ni Cynthia Villar? Ano bang nagawa ni Cynthia Villar? Natapos na lang yung termino niya, wala akong alam na ginawa niya. Puro na lang pagpapalaki ng lupa niyang ginawa niya. Diba? O yan, no? So yan lang, nadaanan lang po natin yan. No? So doon na po tayo sa topic natin. No? Wala lang, natuwa lang ako. No? So kasi kanina kasi nung nabasa ko yung balita na yan, sabi ko, maganda siguro na mag-focus din tayo sa build better more nga po ni PBBM. Di ba? I-focus natin. Maghanap tayo ng YouTube channel kasi ako nasa Iloilo ako eh, di ba? Maghanap tayo ng YouTube channel na pwedeng mag-promote ng build better more ni PBBM at ay hindi po yung content natin. Di ba? So yan, no. Tapos meron pa siyang sangkatutak pa yung yung land grabbing, di umano. Sangkatutak pa tapos yung restrification law na yan. O, di ba? Tapos, supporter pa ni Kibuloy. O, kanina, may nakita kong video kanina nung birthday nga ni Kibuloy, andun po yung pamilya Villar. Andun po pati yung tatay. So, ganyan po talaga sila, no? Meron talaga silang affiliation sa mga Kibuloy. And then, mga kababayan, no? Nung nawalan nga po ng prangkisang ABS-CBN, ang naghati-hati po, na-content ko na kasi to eh, pero ngayon na pumasok sa utak ko, no? Nung nawalan po ng prangkisang ABS-CBN, Di ba, tinanggalan nga ni Digong. Okay. Nung nawalan po ng prangkisang ABS-CBN, yung naghahati-hati po sa Channel 2, Studio 23, basta yung mga hawak po na channels ng ABS-CBN nun, pinaghatian po ng Villar at saka ng Kibuloy. So, meron talaga silang affiliation. So, kaya nga, hindi na po nakakagulat na bigla na lang ipagtatanggol nga po ni Cynthia Villar si Kibuloy. Di ba? Oh. Ito nga eh. Yan nga eh. Oh. I mean, noong time ni Dutae, may mga private firms na tumulong sa mga projects na yan. Ito po yung yung PPP. O yung PPP yan eh. So, nagtataka nga talaga ako, no? Kasi pag nakakausap ko kasi yung mga ibang mga Duterte follower na ang laki ng inutang ng Pilipinas, ang laki ng inutang ni Digong, ang sabi nila, hindi, ginamit yan sa build. Oh. Talaga? Mga private company nga yung nakipag-partnership doon.
And then saan yung pinangako ng China? 'Di ba? Ilan yung pinangako ng China? Malaking pera yung pinangako ng China, 'di ba? Billion of dollars yung pinangako ng China. Hindi naman natuloy. So hindi nila pwedeng sabihin na ginamit sa pandemic kasi nga nagkaroon pa ng kaso sa pandemic. Nagkaroon pa ng kaso sa Parmali. So saan napunta yung inutang? 'Di ba?